Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, pinapatakbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes, kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating episode ngayon. Ang ating pong ginagawa dito po sa Usap-Usap University, tayo po ay nanonood ng mga preachings, mga religious discussions, mga debate. But for this particular episode, tayo po ay manonood ng isang documentary, and actually we've been doing it for quite a while also. May mga documentary din po tayong napapanood, and this is a religious documentary. Religious in the sense na ang topic po ng ating documentary ay si Apollo Quiboloy. So si Apollo Quiboloy po ay isang head, no? Actually, ang pag-declare nga ng kanyang sarili, I think no 2005, he was the appointed son of God. At may mga napanood na rin po tayo ng mga documentary, yung about sa Nat Geo documentary at iba pa. Pero this is special dahil ito po ay at least medyo recent. It is something that is related with what is happening now with Davao. Meron pong parang kaguluhan nga po doon dahil napoprotesta yung mga members ng KOJC, at kamakailan lamang ay ilang libo ng mga pulis ang nandoon para arestuhin nga dahil ito pong si Mr. Quiboloy po ay isa ng fugitive. At kung hindi po ako nagkakamali, meron pong 10 million pesos ng bounty. And alam po natin na ang Kingdom of Jesus Christ po yung reliyon po ni Mr. Quiboloy ay nasa Davao City nga po. So medyo komplikado, and it makes us think really bakit umabot sa ganito. May namatay pangaraw po yata pag-serve po yata ng warrant, something like that. So we will try to understand this with this documentary. Sa atin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay po ng mga argumento at mga pangyayari dito sa video na ito, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let us watch this video for the first time. Let's go! Isang araw noong 1974, may isang lalaking nangunguna sa pagdadasal sa isang maliit na chapel sa Davao City. Hindi lalampas sa 200 tao ang kasama niya. Habang nangunguna ang lalaki sa pagdadasal, napatigil siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinaas ang kanyang mga kamay. Sabi niya, "Yes, Lord. Yes, Lord." Tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasama, "Nakikita niyo ba ang nakikita ko?" Sabi ng lalaki, pinipili na raw siya ng Diyos Ama. Nakaamoy ang mga kasama ng lalaki ng pabango. Tapos may isang nakakita ng malaking kamay. May hawak na pitsil. Ang laman ng pitsil, langis. Binuhos ng kamay ang langis sa ulo ng lalaki. Sabi ng lalaki, tapos na. Napili na raw siya ng Diyos Ama. Siya na raw ang bagong anak ng Diyos. Ang bagong Jesus, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Siya, si Apollo Quiboloy. Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Quiboloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamanghang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Isa sa mga kwentong ito yung nirecite ko kanina. Ito yung kwento kung paano raw siya pinili ng Diyos. Pero marami pang iba. Sabi ni Quiboloy, napipigilan daw niya ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. At nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop yung bagyo, baka magalit din sila. magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapani-paniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa bidyong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Quiboloy. Mga distraction sila. Nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Quiboloy. Mga storyang hindi nakakatawa, kundi nakakagambala. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera. Ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon. Ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento ng kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos, kundi dahil baka isa siyang demonyo. Sa kwentong ito, kasama niyo ko.
Sa mga bago dito, ako si Rambo, isang mamamahayag na may 7 taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy, malabo ngayon. Gawin nating klaro. Part 1. Ang pinagmula ni Apollo Kibuloy. Tulad ng maraming tao, may simpleng pinanggalingan si Apollo Kibuloy. Pinanganak si Apollo Kibuloy noong 1950 sa Buhangin, Davao City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid na anak ng 2 Kapampangan na lumisan sa Davao City noong World War II. Okay, before we continue there, and thank you for the introduction there, Rambo. So ito pong video is from the YouTube video of Rambo Talabong, na isa nga pong freelance journalist, pero if I'm not mistaken, nagsulat po sa Rappler. At sino din ang nagsulat sa Rappler? Ako rin po. But anyway, so for this video, this is a kind of investigative documentary, I suppose. So I'm guessing po na this attack on this documentary is a kind of investigative documentary. We have, like what I said, na-cover na po dati, may kahit nga yung kay Chris Aquino din na documentary, meron din po. But this is fairly recent, and of course, this is actually a video request din po. If I'm not mistaken, isa sa mga nag-request po ito is si Brother Clark. Just for us to understand why this is happening and how these things started. Well, I understand na yung choice nga ni Rambo dito na wag nang i-include yung mga parang viral para mga meme ni Apollo Kibuloy. But we have to understand also na dahil sa mga pronouncements na yan, dahil sa mga sinasabi ng mga himala na pwede niyang gawin, yan po yung talaga nakaakay po ng mga tao. Interestingly, sa atin pong kultura, sa kulturang Pilipino, kapag mas napag-uusapan is mas nagiging popular. Whether or not what is said is extremely outrageous, walang basehan sa ebidensya at iba pa. Pero for some reason, for others, basta nagiging mas popular, mas nagiging sikat, is nagiging viral at mas tinatangkilik ng mga tao. Kaya hindi po katakataka na marami pa rin po talaga mga taga-suporta si Pastor Apollo Kibuloy. Case in point nga po, yung current na nangyayari na meron pang almost na paghaharang sa daan, meron pang pagrarally, meron pang protesta laban sa mga pulis. Basically, mga Kapampangan sila na lumipat sa Davao. Bata pa lang si Kibuloy, kontrobersyal na siya. Bago siya naging pinuno ng kanyang sariling simbahan, bahagi siya ng isa pang simbahan, ang United Pentecostal Church o UPC. Naging preacher si Kibuloy ng UPC at naging isa siya sa mga pinuno nito sa Pilipinas. Noong 1979, inimbestigahan siya at inexpel ng simbahan. Ito'y dahil daw sa unorthodox teachings. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtuturo ng impormasyon na hindi hanay sa simbahan. Hindi klaro kung anong kanyang tinuro. Pero sa time window na ito, papasok yung kanyang kwento na pinili siya ng Diyos Ama. Na pinili siya bilang bagong Jesus. Mas unorthodox pa ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong anak ng Diyos? Pero nakabalik si Kibuloy sa UPC noong kasunod na taon. Isang aspeto rin kasi dito, ang mga kapatid at ang ama ni Kibuloy, mga opisyal ng simbahan. Inimbestigahan ulit si Kibuloy noong 1985. This time, arogante daw kasi siya sa kanyang mga kapwa-pastor. Pero imbis na tumapat si Kibuloy sa isa na namang investigasyon, timiwalag na lang siya. At dito na siya nagsimula ng kanyang sariling simbahan. Ito na ang Kingdom of Jesus Christ, o KOJC. Dito, si Kibuloy ang Diyos. Dahil si Kibuloy ang bagong Jesucristo, ito ang kaharian ni Kibuloy. Nagsimula si Kibuloy na mag-preach sa mahihirap. Ang mahihirap kasi madaling ma-recruit at madaling masamantala. Pagkalipas ng mga dekada, lumaki ang KOJC. Lampas 6 na milyong mga miyembro ang meron sila. 2 milyon sa kanila, nasa ibang mga bansa. Okay, mga ka-youthi, just to clarify that though, so kasi honestly, malalaman mo yung effect ng isang particular na religion, especially sa merong konsepto ng block voting. Doon mo makita yung strength at saka it gives you the more accurate na estimation nga ng kung gaano sila karami. And sa mga elections po kasi, hindi naman umaabot ng 6 na milyon makikita natin na block vote registrations sa mga eleksyon. If it is true, di dapat meron ng swing vote na around say 3 million, 4 million at least out of the 6 million members. And yung block voting po kasi mas nakikita natin yung manifestation nito sa isa pa nga, mas, I would say, mas malaki at mas marami na members. Yun nga po ang Iglesia ni Cristo. So, yung sinasabi nila na 6 million, actually, unverified po yan mga ka-U3. Pero, nonetheless, it really shows to us how strong this group is. Kita nyo naman po, in that span of couple of years lang, since 1985, Apollo Kibuloy was able to recruit and convert, quote-unquote, a lot mula sa ating mga kababayan. And as mentioned here by Rambo, included po yung mga OFWs natin. Most likely because of his career
charisma. Magandang lalaki si Pastor Kibuloy. Magaling din magsalita, very charismatic. Makikita mo din yung kanyang experience actually when he preaches with his way of speaking. And hopefully we can watch preaching by Apollo Kibuloy in the near future. Pero narinig po natin yan especially nung siya po ay nagsalita. Meron po kasi tayong past video reaction, yung kanyang statement laban sa gobyerno, kung maalala niyo po. Bakit ang bilis lumaki ng simbahan ni Kibuloy? Kung narinig niyo magsalita si Kibuloy, may intindihan ninyo. Everybody says sense of faith. Our sense of faith tells us that we have a God and we have a relationship with Him. Hanapin ninyo ang lugar na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon, kung saan naroroon tinataas ang kanyang pangalan, kung saan mga kapatid itinuturo ang kanyang mga banal na salita. Ang nakikita mo lang sa Diyos ay ang mga sinalita niya. So wala kang dapat panghawakan, wala kang dapat tingnan, at wala kang dapat pakinggan pagkat Diyos ang pinag-uusapan, kundi ang kanyang mga banal na salita. Yan ang iyong panghawakan. Magaling siya. Ito ang kanyang propesyon buong buhay niya. Isa siyang pastor at mahusay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa paglaki ng kanyang simbahan, yumaman si Kibuloy. Nagkaroon sila ng napakalaking compound sa Davao City. Nagkaroon siya ng naglalakihang mga mansyon at mga luxury car. Meron na siyang private jet. At dumami ng dumami ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Nagsimula siya ng mga non-profit organizations at ng media organization. Sa pagkapangulo ng kanyang kaibigang si Rodrigo Duterte, marahil nasa pinakatuktok na ng kanyang buhay si Kibuloy. Mayaman na siya, makapangyarihan pa. Pero may nangyari noong 2020. Idinimanda siya sa Amerika. Nakita ng mga prosecutor sa Los Angeles, California na si Kibuloy allegedly sangkot sa iba't ibang mga krimen. Paano naging sangkot ang matagumpay na pastor ng isang malaking simbahan sa mga krimen? Well, it turns out, posibleng kaya lamang siya ganito katagumpay at ganito karangyaang buhay ay dahil mismo sa kanyang di umano'y kriminalidad. Part 2. Ang sistema sa kaharian ni Kibuloy. Bago natin maintindihan yung mga alleged crimes ni Kibuloy, kailangan nating maintindihan yung sistema sa kanyang simbahan. Dito kasi mismo sa pamamalakad ng kanyang simbahan lumabas sa mga problema. Ito ang una ninyong kailangan malaman. Money-making scheme ni Kibuloy ang KOJC. Sa simbahang ito, ang pera ay para sa Diyos nito, si Kibuloy. Dahil dito, nasa gitna ng kanilang pananampalataya ang pera. Kung sa ibang mga simbahan, uso yung mga tithe o yung 10% ng sweldo, ibibigay sa simbahan para sa KOJC, wala pa ito. Sa kwento ng mga former members, sinasabi nila na ang hinihingi ng KOJC, lampas pa sa kanilang kinikita. May detalyadong series dito ang Rappler. Nireport ito at sinulat ni Inday Barona at ni Herbie Gomez. Kailangan nyo ito mabasa. Iiwan ko yung link sa description ng video na ito. Ayon sa pakikipag-usap ng Rappler sa mga former members ng KOJC, ang simbahan nabubuhay sa solicitation, sa paghihingi at panlilimos ng pera. Ang gumagawa ng lahat ng ito, ang mga miyembro. Ang mga miyembro ng KOJC, mula pagkabata hanggang pagkatanda, pinagsosolicit ng simbahan. Pinapalimos sila ng simbahan. At meron silang mga quota. Sabi ng isang former member sa isang Senate hearing, ang kanya raw na daily quota, 3,000 pesos. Grabe naman. Ang tataas ng quota nila. Para maabot ang kanilang mga quota, marami sa kanila nagsisinungaling. Yung iba sa kanila, pinepresenta ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng mga charity. Yung iba sa kanila, nagkukunwari na bingi at pipi. Marami sa mga nanonolicit may mga trabaho. Ginagawa nila yung kanilang panonolicit pagkatapos ng kanilang 8 to 5. Parang part-time work ang pagiging bahagi sa KOJC. Laban sa kanilang regular na panonolicit, merong mga malaking ambagan sa tuwing merong selebrasyon ang simbahan. Ayon sa mga former member na nakausap ng Rappler, malaki daw ang hinihingi sa kanila tuwing Christmas season. Sa Christmas season kasi maraming pera ang dumadaloy. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking ambagan. May pinakamalaking ambagan,
sa birthday month ni Kibuloy. Abril kada taon, nagpa-fundraising ang simbahan para maregaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan at ng mga bahay. Ang tawag dito ay ang Month of Blessings o MOB. Hindi ligtas sa panunulisit ang mga bata. Wow. Dahil walang trabaho ang mga bata, imbes na maglaro sila tulad ng ibang mga bata, pinagsosolicit sila. Sa kwento ng mga dating mga miyembro, ang kanilang shift, 8 a.m. to 8 p.m. Basically, child labor. Araw-araw, meron din silang quota. Kung hindi nila maabot itong quota, mas matagal pa silang manunulisit. Tulad ng mga matatanda, itong mga bata, nagpapanggap na bahagi ng charity. At yung iba rin, nagpapanggap na bingi at pipi. Meron din nagpapanggap na out-of-school youth. Ang ilan sa kanila, mga totoong out-of-school youth. Pinatigil sa pag-aaral ng simbahan at ng mga magulang para manulisit. Lahat ito, sa ngalan ng pera para kay Kibuloy. Para sa kanilang Diyos. Nakapaloob sa kanilang doktrina ang pera. Kaya naman kung hindi nila maabot ang kanilang mga quota o ang mga target ng kanilang mga ambagan, makasalanan silang tao. Mortal sin ang hindi pagbibigay ng sapat na pera. May nakausap ang Rappler na nagsasabing kung hindi mo maabot ang iyong quota o target, totorturin ka. Katakot-takot. Napapaisip siguro kayo, bakit hindi sila umalis agad kung ganito ang sistema? Isipin nyo ito. Kung pinalaki kayong sinasabihan na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy at ang paraan para makapunta kayong langit kasama siya ay pagbibigay ng pera, malamang magbibigay din kayo ng pera. Sa takot sa impyerno, aambag din kayo. Okay, before we continue there, that really makes sense. And I like how Rambo really said that. Kasi parte kasi ng indoctrination, and they were raised with that kind of thinking. So most likely, it's very difficult to get away from. And it also happens, of course, with other people na they choose to stay in their particular religion. Dahil nga, syempre, ito yung kinamunlatan mo na, ito yung source ng iyong family tradition. So napakahirap na iwan po yan. Pero I'm very curious about this. Kasi nga, ito po ay according nga sa yung testimony nga ng isang pinatawag sa kongreso, something like that. I'm wondering though, for other viewers po ng ating pong show, dahil meron po tayong mga you three actually from KOJC, ano po yung actual po na experience ninyo? Kasi my guess is, iba-iba ang kumbaga requirement for them to do in a particular place or local o outpost. Siguro ito, I'm thinking yung 3,000 per day, this is in a big city for example, no? Kasi palagay ko napakahirap naman siguro i-meet yung quota pag nasa countryside ka, nasa malit ka lang na bayan. Mabigat po ito. Hindi lamang mabigat as in the seriousness of this allegation, but mabigat din sa bulsa. Okay, imagine mo 3,000 pesos. Magkano lang yung minimum wage natin sa Pilipinas, di ba po? So, sana all. But anyway, also worth mentioning here na hindi pa nga pala ang birth ni Jesus Christ ang mas matindi sa celebration, sa pag-pour ng blessing into the church, quote-unquote, but it's the birthday month. Ayan, April pala yung fundraising para po kay Apollo Kibuloy. So it's really fascinating if you think about it, how one person could eventually succeed in life doing this. Ano po? To be fair, for sure meron mga tao ditong talaga nakahanap ng komunidad. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami ring umalis. Ngayon at pag-usapan na natin kung paano pinapatakbo ang kaharian ni Kibuloy, pag-usapan na natin ang mga kaso. Part 3. Labor Trafficking. Ano ang labor trafficking? Ito yung paggamit ng puwersa o panluloko para pagtrabahuhin ng isang tao ng may konti o walang sweldo. Paano ito nangyari sa simbahan ni Kibuloy? Bumalik tayo sa sistema. Ang mga miyembro, pinagsosolicit at pinag-aambag. Kung hindi sila sumunod, impyerno ang naghihintay sa kanila. Kahit sino ang napaniwala dito, pagtatrabaho ng libre, makaiwas lamang sa impyerno. Paano nakasuhan si Kibuloy? While mukhang hindi sapat ang panunulisit at ambagan sa Pilipinas, nag-expand ang simbahan sa ibang mga bansa. At aling bansa ngayon ang pinakamayaman at ang mga tao dito mas maraming pera para maibigay? Ang Amerika. Isipin yung dollars ang kanila nahihingi. Pero syempre, strict ang Amerika sa mga visa at ang pagkita ng pera sa kanilang bansa. Dito nahuli ang mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Nakita silang nagko-commit ng fraud. Sabi ng mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, kailangan daw nilang pumunta ng Amerika para sa religious concert. Sabi nila, para sa kanilang pananampalataya. Pero yun pala, pinadala sila para manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Kapag ang miyembro pinadala sa Amerika tapos mahina manulisit, pinapauwi ng Pilipinas.
Pero kapag magaling sila, pinag-i-stay sila sa Amerika. Paano? Sa pamamagitan ng mga pekeng kasal. Gamit ang mga pekeng kasal, pwede silang i-petition. At pwede pa silang manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Not in pesos, in dollars. Pero kahit na dollars ang kanilang pinapasok na pera para sa simbahan, ang kanilang working conditions, parang sa Pilipinas rin. Buong araw na solicitation, araw-araw, buong taon. Ito ang nakakagambala dito. Para makapanulisit ang kanyang mga miyembro sa Amerika, itong si Kibuloy, nagtayo ng NGO. Ang pangalan ng NGO, Children's Joy Foundation. Ang misyon daw ng organisasyong ito ay paglingkuran ng kabataan na nabubuhay sa kahirapan. May hatak sa puso. Swak para manulisit sa Amerika. Sabi ng mga miyembro na nanulisit sa Amerika, ang pera raw para sa mga naghihirap na mga bata. Yun pala, para kay Kibuloy. Sa Amerika, ang dami nilang perang na-solicit at na-fundraise. From 2014 to 2019, nakapagpadala sila ng at least $20 million sa Pilipinas. Wow! Lampas 1 bilyong piso ito. Karamihan ng pera hindi napunta sa charity. Karamihan ng pera napunta sa simbahan. Wow. At karamihan ng pera sa simbahan napunta kay Kibuloy. At ito lang yung pera sa Amerika, no? ha? May mga miyembro at mga branch ng KOJC sa buong mundo. Ano pa kaya ang karanasan ng ibang mga miyembro sa simbahang ito? Ano pa kaya ibang mga paraan ng simbahan para makakalap ng pera para kay Kibuloy? Nakakatakot na isipin. At wala pa tayo sa pinaka nakakatakot na bahagi ng kwento. Part 4. Sexual abuse. Trigger warning, ang kasunod na mga impormasyon ay may kinalaman sa sexual abuse. Okay, so trigger warning po mga ka-U3. Siyempre, pinag-iingat lang po tayo dahil sensitibo na po ang magiging next po na discussion dito ni Rambo, and appreciate him of course for mentioning that here. Actually, napag-usapan din po natin yan sa atin pong past video reactions nga po dahil right now, we have a total of around 7 videos po patungkol po kay Apollo Kibuloy. Pero mabalikan ko lang yung sinabi ni Rambo kanina, $20 million. Oh my, saan ka kukuha yan? Laki-laking halaga, Diyos ko. From 2014 to 2019, that's in the span of 5 years. Ano po? Grabe. 20 million, around 1 million. Sorry, let me correct that. 1 billion pesos. Ano po? And isa rin sa mga kumuha po ng attention ko kung bakit naging quote-unquote efficient po ang mangyaring pagkalap ng pera para kay Kibuloy is yung sistema nga. Once po kasi na ma-structuralize mo, ma-organize mo yan, ma-institutionalize mo ang isang pamamaraan, ay talagang efficient po yan. Talagang smooth. Pero syempre, hindi po yan lumusot sa Amerika and they were able to flag it down. And isipin po dati sa Amerika lamang po yan. How about those places na hindi po talaga na-detect ng kanilang mga or respective nila na countries, especially in Europe or in Africa, for example. So, eto sa Amerika lang yan, no? Ano pa kaya sa ibang mga lugar na hindi nga nahuli? Ano po yung kanila po ginagawa? So, this notice po talaga ng FBI really turned things around for the quote-unquote for the kingdom. Ayon sa mga demanda, si Kibuloy at ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro nag-recruit ng mga babae bilang kanyang mga personal assistant. Yeah. Natawag silang mga pastoral. Yes. Siyempre, kailangan na makasimbahang titulo. Sa mga babaeng ito, pinapahanda ni Kibuloy ang kanyang mga pagkain. Pinapalinis niya ang kanyang mga bahay. Nagpapamasahe siya. At sa gabi, meron silang tinatawag na night duty. Sa night duty, required silang makipagtalik kay Kibuloy. Sa doktrinang ginawa ni Kibuloy para sa kanya mga miyembro, ang pakikipagtalik sa kanya, kagustuhan ng Diyos. Ang pakikipagtalik daw sa kanya, isang pribilehiyo. Sa doktrina ni Kibuloy, ang pakikipagtalik sa kanya ay katumbas ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. Totoong nakakaistorbo. Nangyari daw ito mula as early as 2002 up to as late as 2018. Ang pinakabata daw dito sa mga babaeng naging pastoral, 12 years old. 12 years old. Nakakagalit na isipin kung anong pinagdaanan ng mga babaeng ito. Lalo na yung mga bata na walang kaalam-alam. Pinagsamantalahan sila. Kung totoong nangyari ang mga ito, paano ito nagawa ni Kibuloy? How did he get away with it? Marunong siyang lumaro ng politika. Part 5. Ang politikong si Kibuloy. Bago pa man naging kilala si Kibuloy, meron na siyang kakampi sa politika. Si Rodrigo Duterte. Sa Davao, naging political ally ni Kibuloy si Duterte. Tinatawag pa nga spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy. Merong isang notable case noong 2008, noong nasa Davao sila pareho.
Ayon sa kwento, mayroong isang indigenous leader na kumalaban kay Kibuloy, si Dominador Jarog. Noong panahong iyon, ayaw ibenta ni Jarog ang kanyang lupain kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi gustong i-expand ang kanyang simbahan, pero kailangan nila yung lupa ng mga IP. Ang nangyari, pinatay si Jarog. Sa takot, lumaya sa mga IP sa lupa at kinuha ito ni Kibuloy. Pinaniniwala ang pinapatay ni Kibuloy si Jarog. Walang nahanap na pruweba ang investigasyon. Ang mayor ng Davao noon at ang may hawak ng pulis, si Duterte. Pinaniniwala ang pinrotektahan ni Duterte si Kibuloy. Close si Duterte at si Kibuloy. Noong tumakbo si Duterte sa pagkapangulo, lahat ng resources ni Kibuloy binigay niya kay Duterte. Inendoso ni Kibuloy si Duterte at pinahiram pa ang kanyang private jet. I remember Noong that. nanalo na si Duterte, ang SMNI, ang media organization ni Kibuloy, parot ng administration. Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, pinapatakbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Jade Calabroso, SMNI News. Dahil parot ng Duterte administration ng SMNI, nirewardan ito ni Duterte. Pagkatapos na maling ipasara ang ABS-CBN, pinigay ni Duterte ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI. Sa ilalim ni Duterte, narating ni Kibuloy ang kanyang pinakatuktok. Kakampi niya ang Pangulo. Ang SMNI, kakampi ng administrasyon. Ang kanyang simbahan, katulad niya, untouchable. Kahit na ang Amerika, hindi siya mahabol dahil kay Duterte. Pero natatapos ang lahat ng administrasyon. Nagbago ang lahat kay Kibuloy pagkadating ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito na ang downfall ni Apollo Kibuloy. Ang unang pagkakamali ay nanggaling sa SMNI. May isang programa kung saan, as usual, puro kasinungalingan ang kanilang pinapalabas, maling tao ang kanilang kinalaban. Kinalaban ng SMNI si House Speaker Martin Romualdez, ang nagkukumpas ng Kongreso at ang pinsan ng Pangulo. Meron akong video na pinapaliwanag ang buong issue na ito. Ang kailangan nyo malaman, nagkamali ang SMNI na itatake nila si Romualdez. Dahil dito, kinalaban sila ng Kongreso. Inimbestigahan ng Kongreso ang SMNI. Sa huli, nanawagan ng Kongreso na isuspinde ang SMNI. At nangyari ito. Kasabay nito, nagsimula ng sariling investigasyon ng Senado. Ang tuon naman ng Senado, ang mga abuso sa loob ng simbahan ni Kibuloy. So yung labor trafficking, yung fraud, at saka yung sexual abuse. Ang Senado, at least 3 beses na tinawagan si Kibuloy na magpakita sa hearing. Sa lahat ng ito, hindi siya nagpakita. Dahil dito, nanganganib na si Kibuloy na ipaaresto ng Senado. Ang Amerika naman, handa na siyang ipa-extradite. At mukhang handang tumulong ang Marcos administration. Sa loob ng 2 taon, mula sa pinakatuktok, bumagsak si Kibuloy. Fall from grace. Ito na kaya ang katapusan ni Apollo Kibuloy? Ngayon at nahabol na siya ng batas, ito ang panawagan ni Kibuloy. Patalsikin ang Marcos administration. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong mag-alay ng aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Isang desperadong panawagan. Hanggang sa huli, ang kanyang pananalita ang kanyang pinagkakapitan. Pero hindi tulad ng dati, ngayon, hindi na sapat ang kanyang mga salita. Wala na si Kibuloy sa kanyang kaharian. Sa labas ng kanyang palasyo, si Apollo Kibuloy, tao rin lang. At bilang tao, kailangan niyang humarap sa batas. Okay, that was a really nice presentation ni Rambo, no? So, hats off kay Rambo Talabong sa napakagandang presentasyon. It was clear, it was easy to understand, at saka syempre na-simplify niya dahil sa totoo lamang po sa investigative na journalism, mahirap po talaga yan. It would take a lot of research on the things, on the topics that you have to talk about. And then, ang next po dyan na challenge po sa amin is sift mo, pipilian mo pa out of those information na nakalap mo, yung iyong analysis, point of attack, point of conclusion,
conclusion, ay nako, napakahirap po yan. Pero syempre, Rambo is a professional, so we really could see here sa kanyang ginawa. No? It was very simple. Isang setup lang nga ng camera as it is with what we're doing here in U3. And then, mga montage na po agad at saka mga newspaper clippings, kumbaga. But it was very, very effective and concise, ano po. So, marami tayong mga na-learn din doon. Although, the others, of course, alam na rin po natin, katulad po ng pinagmulan ni Apollo Quiboloy from UPC. Speaking of UPC, syempre, meron na po tayong reaction din sa isang UPC pastor before. And we could really see kind of quote-unquote their culture, ano, sa pagpipreach, talagang emotional, loud voice. Parang it really reminds me of the charismatic movement in the United States noong 70s and 80s. So makikita mo po yan sa style po ng mga UPC pastors, at least on what we saw. And nakakalungkot syempre na nagkaroon po ng isang struktura, na isang organized na structure yung paraan ng kanilang pakangalap ng pera, if it is true, kasi allegedly at pa rin naman po ano ang pwede nating sabihin dito. Pero sana isa din sa mga panawagan ng mga tao para maiwasan na rin po ang kaguluhan sa Davao right now, which is happening, no, napoprotesta, nakaharang po sa daan yung mga members nga po ng KOJC, is magpakita na lang si Apollo Quiboloy para matapos na. Kasi kung iisipin mo, if you're innocent, why would you hide? Di ba po? So, maganda rin yung closing ni Rambo nung sinabi niya na outside the kingdom, quote-unquote, he is still a human being. And lahat po ng tao is under po sa batas. Although gusto ko lang po i-mention, no? And na-mention na rin po natin ito nung tayo po ay nakinig sa statement niya nga laban kay BBM. Kung maalala niyo po, meron po tayong video reaction na ganyan. But anyway, yung sinabi niya nga po na si Jesus pala is ama niya. It's his father, si Jesus Christ, sabi niya po sa last part kanina. Pero siya yung Son of God. So, nagtataka ko kung according sa kanilang paniniwala sa KOJC, kapatid niya ba si Jesus Christ? Or ang Son of God na tinutukoy dito is may Jesus Christ. So, grandson siya ni God. Tama po ba? Di ba? Kasi kung siya ay anak ni Jesus Christ, ama niya nga si Jesus Christ, edi grandson siya. Technically appointed grandson of God. Di ba po? But anyway, mga ka-youth, what can you say about this? Marami po tayong mga videos about KOJC din po, and I really hope po for other members po ng Natural Church, you could comment below what can you say about this, and for non-members of Kingdom of Jesus Christ, what can you say about what's happening right now with Apollo Quiboloy? Do you think this is a kind of harassment na by the powers that be na nangyayari ngayon? May abuso nga bang nangyari sa libo-libo na mga inihain ng mga pulis para nga po mahuli si Apollo Quiboloy right now? Kasi they are saying na there is political harassment, something like that. So please comment below mga ka-youth, what can you say about this? This is still, of course, developing news. Wala pa ito nga, kumbaga, conclusion as of now. And hopefully, you could see some of my community post po. Dahil aabangan din po natin ang mga next po na pangyayari kung mahuhuli ba si Apollo Quiboloy o hindi. So mga ka-youth, maraming salamat po sa panonood. As always, I appreciate all of your effort mga ka-youth. Lahat po ng mga mensahe niyo po dyan po sa baba, amin po talagang binabasa. And you can also click subscribe kung ikaw po ay baguhan. You can watch this video here, and also you can click this playlist here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.